Do ba 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 do do ba do do do. Stage in world news: volcanic eruption of Mount Pinatubo. Imagine all the people living for today. Good day mga ka-istorya. For today's video, andito po tayo ngayon sa kahabaan ng Florida Blanca Dinalutihan Road. And around mga 1 kilometer far from here ay ang boundary ng Porac, Pampanga. At syempre, dahil andito na rin tayo sa lalawigang ito, ating kilalanin ng pahapyaw ang Pampanga noon at ngayon. Silipin natin ang isa sa mga pinagdaanan ng probinsyang ito tulad nga ng mga natural na kalamidad at ang mga naging oportunidad na posibleng naibigay nito kinalaunan. At bago po tayo magpatuloy, please subscribe to my channel, Kaloy's Historia. Just click the subscribe button na makikita sa kanang bahagi bago ang comment section para mas marami pang video ang mai-share ko sa inyo na posible kahit papano ay maging gabay ninyo para sa inyong mga magiging biyahe or kapulutan ng konting kaalaman or bagong discovery patungkol sa bawat lugar na ating madadaanan. As well, please don't forget to ring the notification bell na makikita sa comment section para naman lagi kayong nanonotify para sa ating mga bagong videos. Ito po si Kaloy at ito ang Kaloy's Historia. Mga ka-istorya, bago tayo makarating sa Angeles City, Pampanga, ating madadaanan ay isa pang bayan ng Pampanga. Ito nga ang bayan ng Porac. Alam nyo ba na tayo'y magti-trivia? Alam nyo ba na ang name ng Porac ay galing sa pangalan ng isang puno? Yes, mga ka-istorya. Ito ay galing sa Porac tree na nakita ng kauna-unahang settlers ng bayang ito. At dahil madaming Porac tree, Porac spells as P-U-R-A-C, tree. Nabubuyoy ako. Dito nung kapanahunan, meron pa kaya ngayon? Mamaya, titingnan natin baka tayo ay may madaanan para naman magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba ang itsura ng Porac tree. Napaganda na rin naman itong bayan ng Porac, mga ka-istorya. Makulay, with a heart, at ready na sa Valentine's. Dad, I love my February dad. 1, 2024. Oo nga pala. Mga ka-istorya, itong Porac at iba pang bayan ng Pampanga at nabanggit ko po sa aking Florida Blanca episode na ang kabuuan ng Pampanga at ang mga karatig lalawigan tulad ng Olongapo, Bataan, Zambales, to name a few, are around 300 miles across, ay nasa lantangan ng pagputok ng Mount Pinatubo taong 1991. At kumustahin natin si Pampanga pagkalipas ng halos 33 taon. Iyagan nyo kung balikan natin ang nakaraan. Isa ang syudad ng Angeles City sa mga syudad ng Central Luzon, lalawigan ng Pampanga, ang talaga namang dinadayo at namamayagpag ng mga panahong bago pa man pumutok ang bulkang Pinatubo taong 1991. Noong January of 1964, ang Angeles City ay naging chartered city. At mula nga noong mga panahong iyon, ang syudad
dahan-dahan na sa pagunlad. Isa rin ang Angeles City or Ciudad or Lakambalen ning Angeles in Kapampangan sa managing sentro ng kalakalan di lamang sa lalawigan ng Pampanga kundi pati na rin sa mga karatig syudad at lalawigan, at dahil sa napakalaking pagunlad nito ay nagresulta ito upang maging isang premier city ng Central Luzon. Subalit, ang ating bayan ay muling dumaan sa napakatinding pagsubok at ngit-ngit ni Inang Kalikasan. June 1991, the Mount Pinatubo in the Philippine Islands. The volcanic eruption of Mount Pinatubo. All the people living for today. Imagine all, see if you try. The eruption more than 200,000. Kiwis ventured outside to view the mass destruction. Mother Nature had literally turned the base into a vast ash-covered wasteland. Could only look back at Saturday's ordeal and hope it would. Aside from their previous workload, QB Point is now used in the evacuation process. Coordination of the combined military operation culminated at Cebu Island. Military Airlift Command aircraft Imagine all. Imagine all the people. The 1991 eruption of Mount Pinatubo in the Philippines, Luzon Volcanic Arc, reported as the second largest eruption of the 20th century. Ayon sa mga eksperto, ang Mount Pinatubo ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Zambales Mountains. Ito ay nasa tri-point boundary ng Philippine provinces ng Zambales, Tarlac at Pampanga, ng Central Luzon on the northern island of Luzon. Mga kaistorya, sa pagputok nga ng bulkang Pinatubo, naging mas delikado ang naging dulot or epekto nito sa pag-ulan na tumagal pa ng ilang taon sa kadahilanan ng mga nabuong lahar or tinatawag nating secondary mudflow. Talaga namang isang parang napakahabang bangungot para sa ating lahat, lalong-lalo na para sa mga kapatid natin na nasa Central Luzon nung mga panahong yun. Suma total, ayon sa aking research, damage and production losses resulting from the eruption and subsequent lahars ay umabot ng halos 10.5 billion pesos taong 1991 and 1.9 billion pesos taong 1992. Kasama pa lang dito ang mga damages and losses na mabibilang or quantifiable. Dagdag kawalan pa ang mga nawalang buhay, mga kagamitan at marami pang iba. Tumanak ang pagbabayanihan at dumagsa ang tulong ng iba't ibang mga bansa. Tumigil man ang ngit-ngit ni Pinatubo,
Nag-iwan ito ng napakalaking pinsala na halos bumura sa mga mas naapektuhang pinakamalalapit na lugar tulad ng Zambales, Tarlac at Pampanga. And fast forward. Kung mapapansin ninyo, medyo maraming trucks. Nakita natin kanina ang mga pabrika ng paggawaan ng simento at hollow blocks. Mga kaistorya, opinion ko lang naman, observation baga. Siguro karamihan kaya ng mga bahay dito sa Porac may halong lahar ang kanilang mga simento or hollow blocks, no? Yun siguro yun. Kaya, uy, nagulat at na-distract ako. And correct me if I'm wrong, mga kaistorya. Ang nakikita nyo mga puno na ay hawig na hawig sa Porac tree. Ating alamin tungkol dito sa mga susunod na kabanata. At ang sinasabi ko kanina ay just for our purpose of conversation, this lahar process into hollow blocks or simento. Actually, sa kasalukuyan, madaming argumento pa din at kabi-kabila ang pag-aaral ng industriyang ito. Salamat sa mga ekspertong laging gumagabay sa bawat isa sa atin. At sa aking palagay, ay patuloy ding dumudiskubre ang mga eksperto para sa pwede pang mas maging kapakinabangan nito ngang lahar. Talaga namang napakalayo na nga ang narating ulit ng Pampanga. Progress and development is skyrocketing. Malalaki na ang mga gusali at buhay na buhay ang komersyo. Sa kasalukuyan, according to some reports, yes, do your Google, Pampanga as of 2017 has made it to the top 10 list of the richest provinces in the Philippines. And itong probinsya ding ito has become a role model in governance and financial stability. Yes, for Pampanga, Philippines! So, what can we say? Congratulations! Now, nakikita nyo naman, deserve. Mga kaistorya, date check, February 2, 2024. And wow, see how Pampanga had soared so high. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang istorya. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pahina ng historya o kasaysayan. Every place has its own pages of history to share. Lessons from a real school called life can teach us. Again, ito po si Kaloy at ito ang Kaloy's Istorya.